Ito po isa maiksing video lamang mga kapatid at magugulat kayo. From last week, ayan, yada, halalwaya, alahayab, kita nyo mga kapatid. We are ready. Nabuhusan na po ang flooring ng second floor. Concrete flooring, nakita nyo mga kapatid. Kompleto na ang mga parilya dyan, ang mga bakal na susuporta sa flooring, ang ating columns. Ayan, lahat po mga kapatid. So ready. Di ba last week wala pa yan, magkapurmaang yan. Ngayon kita nyo na. At medyo masasalamin na rin nyo po mga kapatid. Unti-unti nagkakaroon ng shape o kabuuan na papansin nyo na yung kaganapan ng templo. Ayan no. Nakikita na po dahan-dahan. Yan po maraming PVC pipes ay mga ano po yan, pampatibay. Habang nagpo-flooring. After the flooring, aalisin din po yan. So, kita nyo na po ang hugis ng itsura. Ayan, no? Kikita nyo na po ang itsura ng templo. Yan po ay mismong pattern doon sa ginawa ni King Solomon. Yan, no? Napakaganda po mga kapatid. Yan. Ang bilis po. Yan, no? Napakaganda. Yung ating ground sa ibaba, yung flooring sa baba, makita nyo na yung pantay na po yan. Yun, no? Ayan na mga kapatid. Napakaganda po. So yan po ay dahil sa ating mga kapatid na talagang nasa kanilang diwa at puso na pagsunod sa mga kautusan at sa guidance po ng ating mahal na Hari. Salamat po sa mga may ginintuang puso, sa lahat na nagbibigay, not only yung sa financial side, kundi yung pong inyong mga prayers at yung pong inyong mga motivation sa inyong mga chapters. Maraming salamat po at mabilis na tumataas na bubuo ang templo ng ating Abayahawa at King Yahweh Shai. So nais ko rin pong babanggitin sa inyong mga kapatid na doon po sa isang side, hindi po nakuha yung picture nito ngayon. Nagkaroon po doon ng kaunting problema yung ating slope protection. Bumaba po siya eh. So hindi na kaya yung bigat, yung weight ng bato. So hindi po na kaya yung pong lupa sa ilalim ay nag-shrink. So kaya nagalaw po siya at bumigay. Pero yung po wag kayong mag-alala, hindi po yun, hiwalay po ang fund para doon sa slope protection, hiwalay naman po yung fund para doon sa construction ng temple. Kaya yan po sa wisdom na binigay ng ating alahayam sa ating hari. Kaya kita nyo maski may kaunting problema doon, hindi po affected, tuloy-tuloy po ang construction ng ating temple. At ginagawa na rin po yung na-damage doon sa ating slope protection. Mga ilang weeks ay maayos na rin po yun. So, wag po kayo mag-alala doon mga kapatid. So, okay po. Maraming salamat po mga kapatid ko. Tandaan po natin, mahal po tayo ng ating King OHC, mahal po tayo ng ating alahayam. Halalwaya, alahayam, yada. Thank you, sis. Ako'y nagagalak. Natutuwa ako na muli ay makasama kayo sa Zoom ang buong citizenry sa araw ng Sabat. Ako'y natutuwa sapagkat unti-unti ko nang nakikita ang katatagan, pagkakaisa, at harmony sa loob ng kingdom. Ang ating mga priest ay patuloy na nahahasa, napapolish. So kung babalikan natin yan ikukumpara natin sa nakalipas na 2 taon, ang mga priest ay hindi pa ganun kabihasa sa pagbibigay ng mensahe. Ngunit sa patuloy na coaching and mentoring, there is always a big room
for improvement. Yeah. And I pray for that always. Bilang bahagi ng aking maiksing mensahe, gusto kong ipaalam sa lahat na ipapa-streamline ko ang schedules ng mga priests kasama ang mga upcoming or incoming priests from as soon as possible this December, if it could be implemented, until the Passover sa Abib, or at least sa new moon ng Abib. So, pinababawasan ko ang mga workload at mga schedules para mabigyan ng daan ang isang schooling na ang output nito ay concrete structure ng guidelines for the priesthood. So ito na yung ating kumbaga sa magiging blue book of the teachings. Ang pinaka-roots niyan ay ang Torah and Covenant. So kumbaga pag-aaralan namin, everyone should be present, all priests should be present on schedules. Sabihin natin at least 2 to 3 times a week. Walang pwedeng, ay hindi ako makaka-attend kasi nakakommit ako sa Hong Kong, nakakommit ako sa Middle East, ako ay nakadeck sa Europe, ay may appointment ako sa UK kaya hindi makaka-attend. So mga kapatid, hinihiling ko ang inyong pangunawa na ang ating mga priest, we have 18, tama ba ako Prime? 18 kasama ang upcoming? 20 yan na yata po. Okay. So Opo. it's going to be 21. Sila po ay sa ilalim ng schooling and at the same time workshop. So marami pong mga naka-schedule na mga visits ang baka makancel muna for 4 months. Kaya inihiling ko ang pangunawa ng iba. Huwag po kayong panghihina ng kalooban kung hindi man ninyo na kikita physically o maririnig na nagbibigay ng mensahe sa inyo ang ating mga priest. Kailangan din po nilang sumailalim ng intensified workshop training. So kung natatandaan ninyo, ang mga priest natin ay basta na lang sumulpot sa inyong paningin na hindi nyo alam saan ang galing, paano pinili. Wala silang pinagkaiba sa panahon ng Messiah. Mga fisherman baga sila noon. Yung 12 disciples, sina Kefa, tinawag lang sila, nasa tabing dagat, halika kayo, sumunod kayo sa akin. That calling, that situation is the same situation na pinagdaanan ng ating priesthood. So habang lumalaki ang kawan, habang lumalalim ang mga pag-aaral, at habang nirerepaso natin ang Torah and Covenant, yung mga na-reveal sa revision ay kailangang matutunan ng buong priesthood para iisa ang kanilang sinasabi. Iisang diwa ang kanilang ibinabahagi. So, ngayon pa lang mga kapatid, ipinagpapaalam ko na sa inyo na panandalian munang magiging hindi gaanong aktibo. Panandali ang hindi nyo makikita, panandali ang ikakancel ako ang ibang mga schedules ng priesthood. They should be free
for 2 to 3 days a week, excluding yung Sabbath and mga feasts. So yan ang napagkasunduan kagabi. Bunsod na rin na may mga priest na nalilito tungkol sa mga bagay-bagay. I don't blame them for a mistake. Kung mali man ang nagawa, hindi ko sila sinisisi, bagkus pinipilit kong inuunawa. So, ang akin lang, may iba akong napagalitan kasi I have a standing instruction sa kanila na kapag hindi kayo sigurado sa inyong gagawin, hindi nyo lubos arok yung isang sitwasyon, kayo ay nalilito, kailangang tumawag kayo sa higher priesthood. So, ang ibang priest, hindi tumawag. Nagtanong sa kay ganito, nagtanong kay ganon, kinuha ang opinion ni ganito, kinuha ang opinion ni ganon. So, ang bunga ng ganong desisyon, ganong action, ay pagkakalito, confusion sa kawan to such extent na nahahati ang kawan dahil sa opinion. So dyan ko sila napapagalitan. You should call me. You should call Priest Senin. You should call Priest Zimri. Kung kaya nang sagutin ng dalawa, i-explain because most of my instruction, if not all, but 99% yata ng instructions ko ay dumadaan kay Priest Senin. Then down the line. So kapag medyo may isang priest na hindi naka-align doon sa line of communication, na detach sila doon, kung kani-kanino kumukuha ng opinion, ang iba nagsasarili ng desisyon. So, nasisira sila. Yan ang mali nila. So, dyan ko sila, sabihin natin dyan ko sila sinisisi because my standing instruction is ask me. Kasi hindi nga tayo nagkaroon ng pagkakataon na isailalim ang buong priesthood sa rigid na pagsasanay. So, sa kabila nun, ang mga kawan din naman ay naging mapaghanap. So sabi ko, it's about time na yung plano noon na mag-schooling ang buong priesthood ay dapat ipatupad na. At gusto ko sila ay hasang-hasa pagpasok ng 2023 Abib. So mga kapatid, ayoko sanang makakarinig ng mga issues, mga concern, mga pwede namang iwasang hindi pagkakaunawaan. Alam nyo, pride lang naman ang nagpapahirap sa inyo sa totoo lang. Pride. Kasi kung gagawin ninyo yan, habang ang mga priest ay sumasailalim ng schooling, madidistract po sila. Magkakaroon ng mga cancellations ng mga session. Kumbaga yung klase is ika-cancel para lang harapin ang kaguluhan dito at doon. So please, hindi man kayo direktang makatulong sa schooling na ito ng priesthood, at least sa inyong cooperation, you set them free to study. Makikita nyo ang pagkakaiba, ang malaking improvement sa buong priesthood pagkatapos ng schooling. Pero hindi po dyan matatapos ang lahat. There will be higher and higher schooling. Kasi habang ginagawa ang temple, tandaan natin na ang magjo-duty dyan 24 hours ay mga priest and Levites.
Kapag sila ay nasa loob niyan, may mga panahon na hindi sila pwedeng lumabas, hindi pwedeng kausapin. Tanggal ang cellphone, hindi pwede, dyan kayo. So yung mga specific instructions na yan, hindi ko pa sa kanila na ibibigay. Sapagkat ibibigay ko yan pagkatapos ng construction. Yung ready to function ang temple. Then I will select priests to undergo another specialty training, how to run the temple. Maybe some of you ay nag-iisip, bakit hindi lang sila bigyan ng babasahin para sila na lang? No, wala po ako maibibigay. It's just in my mind. Wala akong time para i-transcribe at sila na ang mag-aral-aral. And I want, hindi ko basta-basta i-entrust ang bagay na yan kasi maselan po yan. Paano ang galaw sa loob ng temple? Paano ang mga steps sa loob ng temple? Paano ang pakikipag-usap sa loob ng temple? Ano ang pwede at hindi pwedeng pag-usapan sa loob ng temple? Diyan po kasi sa loob ng temple, hindi pwede ang mag-uusap ang dalawang priest tungkol sa isang bagay na walang kinalaman sa trabaho nila na kinakaharap sa loob ng temple. Hindi pwede na pag-uusapan nila, ay sa ganitong chapter may ganito habang sila ay naandun. Wala po. Parang mga pipi yan. They need to keep their mouth shut. Bubuka lang yan. Kung ang pag-uusapan is, paano ba itong lampara aayusin, paano itong minora, paano ito lulutuin. Along that line lang ang pwede lang salitain. Otherwise, they should keep their mouth shut in prayer for the kawan. Sa mga bagay na instructions niyan, hindi ko pa po na ibibigay sa kanila. Kasi kung ibibigay ko man, and too far away pa gagamitin, makakalimutan. At magdudulot lang ng additional na kalituhan sa kanila ngayon. So one at a time, piece by piece ko sa kanilang isusubo ang kanilang mga dapat gawin. I know it. So, on the part of the kawan, please cooperate. Keep the priesthood free sa mga unnecessary na mga issues, mga concerns. So the best way is iwasan po natin yung pagbabangayan sa loob. Kasi pag nagbabangayan na kayo, siguro ko kahit ang priest na nakaduty sa temple, kailangang tumalon para ayusin kayo. At hindi yan kaaya-aya sa paningin ng Aba. I tell you, and you will not be blessed. So, nakita nyo ang progress ng construction ng temple and I was there nung kailan ba ako last time pumunta. Was it Thursday, yung last na pagpunta ko doon. Kasi I was there Sunday. Then sumunod na andun ako is Thursday. Just this week. I have to do some ocular inspection. I need to give some instruction. So may mga pinapa-reconsider ako sa structure. Hanggang doon sa riprap, hanggang sa yung dito sa kabila pa. Because all those things is kailangan nating ayusin to the best that we can. Then, as to the cleanliness sa Mount Zion, I still have that in my mind. So may mga instructions din akong binigay. So as you can see, I don't stop. Pagdating would be revision. Pero ilang beses na-cancel ang aming revision dahil sa sigalot ng iba't ibang, chapter. Isang chapter lang naman pala itong week na to ang inayos namin. But it took us 2 nights.
The other night is another, 3 days ago is another chapter. So, 1 week pong na-cancel ang revision. 1 week na hindi kami nakapag-meet. At saan namin ginamit? Binugol ang hamagdamag hanggang alas 3 ng madaling araw, alas 4. Pag-aayos ng sigalot. So, sa ganyang bagay, hinahadlangan nyo ang progress ng aming mga ginagawa dito sa taas. Huwag nyong aakalain na kami dito sa taas ay wala nang ginagawa at pahaya-hayahay na kami at gumagalaw ang mga nasa baba. Hindi po. Bagkus, it's the other way around. Tingnan nyo, sa construction site, ang mga trabahador, nagtrabaho sila 8 oras o minsan nag-overtime hanggang gabi. Pero pagdating ng gabi, tulog na sila hanggang umaga. Kami hindi pa rin eh. Pagdating sa hapon, trabaho pa rin. Hanggang madaling araw, tulog ng konti, trabaho ulit. That's how busy we are. Pero hindi ko pwedeng sagad-sagarin ang mga priests. Sometimes I call off certain meetings, I call off mga sessions, and I said, Priest Senen, you need to sleep. Matulog ka. So mga bagay na yan, ipinapakiusap ko sa inyo buong kawan. Huwag niyong pabigatin ang trabaho ng priesthood at ng mga officers natin sa taas. Kasi bumabagal at bumabagal ang pag-usad natin. Kailangan nating matapos ang temple with all the furnishings in the month of Adar 2025. That's the target. Month of Adar po is March. It falls in the month of March. The months before Abib. So the temple must be ready for use sa pagbukas ng Abib 2025. That would be a milestone in history worldwide. And the eyes of the world will be focused on what we do, kung anong ginagawa natin. Diyan sila titingin hanggang sa kalit-liitang detalye. Kagabi, kanina palang madaling araw, around 3 yata yun, 2 or 3, it was revealed to Priest Simri na hindi lahat ng kahoy ay pwede natin gamitin sa paghahandog natin. There are only 12 types of trees na inihabilin ang aba na ito ang gamitin ninyong panggatong. So, with that in mind, naisip ko lang, hindi kaya part of the purpose kung bakit nabigyan tayo ng lupain, mga lupain na nasa bundok, para maitanim natin ang mga kahoy na yan. Very hard to find ang iba. Pero kailangan natin ito pa rin sapagkat yun ang utos. We cannot say no. We cannot bargain. 12 types of trees lang pala ang pwedeng gamitin. So with the 100 hectares, na alam kong naudlot din ang progress nito. Medyo nawala sa sa radar ko. I'm not saying na natigil, but rather ang ibig kong sabihin is nawala sa radar ko. Parang lumubog siya sa activities na tabunan. And so far as I am concerned, hindi ko na naharap. Hindi ko alam ang status. But with that, kapag nakuha na natin ang full possession of those lands, pupunuin natin yan ng mga kahoy
that will be used para sa paghahandog. The 12 types of trees must be prioritized na yun ang maitanim. And at the same time, that would help the environment na ma-preserve ang ecology natin. Hindi mag-erode ang mountains. So as you can see mga kapatid, ang daming dapat isipin ng pamunuan. Please, wag po ninyong idagdag, ikarga. Itong mga sigalot na kung tutusin ay napakaliliit but it consumes our time dahil pinag-aaway-awayan. It makes me sad. It makes the priesthood sad. Kung makikita nyo lang siguro kung nasa isang building kami at naandun kayo, makikita nyo na wala nang tigil ang trabaho namin. Please, cooperate. You need to remember yung nilalaman. Tandaan nyo yung nilalaman ng mensahe ni Priest Zimri. Last week, or maybe this week yun, Priest Zimri messaged me. Kamahalan, pwede bang makausap ka kahit 15 minutes lang? So I called him up. After an hour, natawagan ko siya. Habang kumakain, I called him. Sabi ko, what is it? Ano ba yung kailangan kong i-deliver? So parang, I don't know if he was blank or what. So isa lang ang sinabi ko sa kanya. Focus on unity. At narinig ninyo ang kanyang mensahe ngayong umaga. It's about unity. Napakaganda. Unity in the spirit of the covenant. Unity in the kingdom. Unity na nagbibigkis sa ating lahat. So that we are one. Iisa tayo. In the same manner, na iisa tayo kay Messiah Hawashai at si Messiah Hawashai ay iisa sa Ama. Ang sabi ng Messiah, I am with the Father and you are with me. So, paano yun na maging kasama tayo ng ating Messiah, kaisa tayo sa Ama kung tayo ay nagbabangayan, nag-aaway-away? That could not be possible. So, hindi ko na gaanong hahabaan ang aking mensahe, but I just want to remind everyone, nakikita ninyo ang progress ng ating mga projects. Yung road construction nga pala sa driveway, supposedly naka-schedule tomorrow na magsisemento tayo because may kapatid tayo na nagbigay ng 500 sacks of cement for that. Actually, nandiyan na yung budget. Pinadala niya na. Kaya lang, I have to put it on hold kasi dadaan ang mga mixer na magdadala ng mga concrete aggregates, yung ready mix. Kasi ang nabuhusan na natin are the pillars, the foundations, paakyat hanggang sa second floor. The next stage would be pagbubuhos na ng flooring. Ang alam ko, meron ng part yata na nabuhusan. I don't know. But that is scheduled. 15. What is the date? What is the day on the 15th? Today is 9. 9 ba ngayon or 10?
10 po. 10. So 5 days from now, sa 15, dadaan ang mga mixer at wala nang time para maghintay na tumigas muna yung isisemento natin doon sa driveway, yung mula sa guardhouse. Kasi it would take 14 days. So, ibig sabihin, 14 days pala bago makapasok ang mga mixer papunta sa temple. And that is a massive delay. Remember, every day, ginagamit o hindi, ang mga equipment, nirerentahan po natin. Every day. Yung mga hinair natin ng mga equipment for the lahat yan. So, hindi pwedeng maano at sayang yung oras. Every day, ang mga kinontrata nating tao na mga skilled, nagtatrabaho doon is kailangan nating pasahuran. So 14 days will be a waste of time. So I need to decide. I weigh doon. Okay. Sige, after mabuhusan ang second floor, makumpleto ang pagbubuhos doon, isusunod itong dito sa driveway. So tomorrow, meron lang akong inalaw na certain activities there. Mahahati sa dalawang batch ang mga volunteer. Yung iba, doon sa pag-aayos ng dadaanan papunta doon sa baptism site natin. Yung isang bahagi naman, yung kalahati is sa riprap dito sa may guardhouse. Para patatagin ang lupa na pagdaan ng mixer, yung mabigat, hindi tumibag ang lupa. So, all of those are upon my responsibilities. Lahat. It's on my shoulder. So please, mga kapatid, huwag niyong pabigatin yung mga pinapasa namin kasama ang priesthood. And that is what you call as unity of command. Huwag na munang magpasaway for short. So, hanggang dyan lang po ang message ko. Let me now pronounce the blessing. Na bless ang King. Na bless ang King. In the name of Abba Yahweh, our Creator, I invoke and call upon the blessings, the promises, the fulfillment na ipangako na kanyang ibubuhos ang pagpapala doon sa mga righteous at sumusunod. Nawa lahat kayo ay makatanggap ng pagpapala dahil sa inyong pagsunod. Sa nais tumanggap ng pagpapala, sumunod in righteousness. Hindi ko man alam ang inyong mga pangangailangan. So numerous to recite and pronounce. Ngunit naandyan ang ating Aba. Nakikita niya ang lahat. Huwag hahangad ng sobra-sobra. Huwag hahangad ng karangyaan. Hintayin natin na kusang ibigay ng alahayam. Yan ang saloobin na ipinapaabot ko sa ating Abba Yahweh. Na hindi tayo naghahangad ng sobra-sobra para sa ating sarili. Ang hinihiling lang natin ay yung sapat na matugunan
ang ating mga pang-araw-araw na pangangailangan. Based on that, let me pronounce healing for those who have sicknesses, illness. May mga dinaramdam. Nothing is impossible sa ating alahayam. I invoke the promise na ibinigay for healing. Good health for everyone. Mula sa Prime Minister hanggang sa inyong household. Kasama ang iyong mga kasambahay. Let the blessing be felt by everyone. Especially those who strive to be righteous. Especially those who work for the construction of HOPs, the temple. Yung mga nasa pamunuan. Yung mga nagbibigay ng kung anuman ang nakakayanan nilang ibigay to support the events and the building of the temple. Blessing after blessing be yours. In the name of our King, Messiah, Yahweh Shai, let it be done. Yada, halawaya, alahayam. Be blessed. Alawaya, alahayam, Yada. yada. Yada.